Isa na naman pong magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Ayan, kumpletuhin po natin para yung ating mga kaibigan na sa iba't ibang panig ng mundo ay mabati po natin. Isa pong masayang araw sa buhay ng bawat isa ang ibinigay po ng Panginoon sa atin ngayong araw. At salamat sa ating Diyos dahil nakakapagpatuloy po tayo sa ating mga ginagawa dahil sa kahabagan at kalakasan ng ating Panginoon. Nawa po ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan lamang, higit sa lahat nasa mabuting kalagayan nawa ang ating mga puso. Ang pusong lagi lang na masaya kahit ano po ang sitwasyon ng buhay. Kanina po ay namintura po ako, maaga po ako nagpintura, natapos yata ako ay mga almost 12 o 11 na, o past 11 na yon. At okay pa po tayo. At sa oras pong ito mga kaibigan, dito naman po tayo dadako sa ating ginagawa, ang pagbabasa ng salita ng Diyos dito po sa Really Mix Stories sa aking YouTube channel. At ako po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa buhay ninyong lahat na nakikita ko po na may views po ang aking mga video patungkol sa salita ng ating Panginoon. Kaya sa oras po ito mga kaibigan, huwag po nating i-focus sa ingay ng paligid dito sa aming lugar ang ating puso at isipan. I-focus po natin sa salita ng Diyos na aking babasahin. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen na naman tayo dahil natapos na po natin yung tatlong books from Genesis, Exodo, and Levitico. At ngayon po ay nasa mga bilang na po tayo. Sisimulan po natin ang panimula ng bilang. Ito po ay apat na aklat sa Biblia. At kung kayo po ay nandyan na at nakaready na rin ang inyong mga Biblia at nakaready na po ang inyong mga pandinig para pakinggan ang aking babasahin na salita ng Diyos, salamat sa Panginoon dahil binigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na makarinig at makabasa ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, simulan ko na po. Mga bilang, panimula. Ang aklat ng mga bilang ay kasaysayan ng mga Israelita sa panahon ng halos 40 taon. Ito ay mula ng lisanin nila ang bundok ng Sinai hanggang sa marating ang silangang hangganan ng lupaing ipinangako ng Diyos. Ang pangalan ng aklat ay tumutukoy sa mahalagang bahagi ng kasaysayan, ang senso, bago sila umalis sa bundok ng Sinai, na muli na inulit sa Moab sa silangan ng Jordan. 10 taon halos ang nakalipas sa pagitan ng dalawang pagsenso. Ang mga Israelita ay nakarating sa Cadiz Barnea sa gawing timog ng Kanaan, subalit hindi sila makapasok sa lupang pangako. Pagkaraan ng maraming taon, nagpunta sila sa silangan ng ilog Jordan. Dito nanirahan ang isang bahagi ng mga Israelita at ang natira ay tumawid ng ilog patungong Kanaan. Ang aklat ng mga bilang ay ulat tungkol sa bayang madalas abutin ng panghihina ng loob at takot sa gitna ng kahirapan. Naghimagsik sila sa Diyos at kay Moises. Ito ang kasaysayan ng matapat at di nagmamaliw na pangangalaga ng Diyos sa kanyang bayan sa kabila ng kanilang kahinaan at pagsuway. Isinalaysay rin dito ang katapatan ni Moises sa Diyos, bagaman kung minsan ay inaabot ng pagkainip sa tugon ng Diyos at pagkayamot sa kanyang mga kababayan. Nilalaman ang paglisan sa bundok ng Sinai, chapter 1, verse 11, 9, and 23. Ang unang senso, chapter 1, verse 1, 4 hanggang 49. Iba't ibang kautusan at tuntunin, chapter 5, verse 1, chapter 1, verse 8, 26. Ang ikalawang Paskwa, chapter 9, verse 1
and 23. Mula sa bundok ng Sinai hanggang Moab, chapter 10, verse 1, 21, chapter 10, verse 1, 21, and 35. Mga pangyayari sa Moab, chapter 22, 1, 32, and 42. Paglalagom ng lakbayin mula sa Ehipto hanggang Moab, chapter 33, 1, 49. Mga tagubilin bago tumawid sa Jordan, chapter 33, verse 50, 36, and 13. Simulan ko na po ang chapter 1. Ang unang pagsisenso sa Israel. Nakalipas ang 2 taon mula nang umalis sa Ehipto ang sambayanang Israel. Nang unang araw ng ika-2 buwan, si Moises ay kinausap ni Yahweh sa Tordang Tipanan sa ilang ng Sinai. Ang sabi ni Yahweh, gumawa ka ng talaan ng buong Israel ayon sa kani-kanilang lipi. Itala mo ang lahat ng lalaki mula sa gulang na 20 pataas, lahat ng may sapat na gulang upang mapabilang sa hukbo. Patulong ka kay Aaron at sa puno ng bawat sambahayan. Ang mga ito ang kakatulungin mo. Si Elizur na anak ni Sedior sa lipi ni Ruben, si Selimuel na anak ni Zorisadai sa lipi ni Simeon, si Naason na anak ni Aminadab sa lipi ni Juda, si Nathaniel na anak ni Zoar sa lipi ni Isakar, at si Eliab na anak ni Helon sa lipi ni Zabulon. Sa mga anak ni Jose ay ito ang kunin mo, si Elisama na anak ni Amiud sa lipi ni Ephraim, at si Gamaliel na anak ni Pedasor sa lipi ni Manasis. Sa lipi naman ni Benjamin ay si Abidan na anak ni Gedeoni. Sa lipi ni Dan ay si Ahiezer na anak ni Amizadai. Sa lipi ni Aser ay sa lipi ni Ahiezer na anak ni Amizadai. Sa lipi ni Aser ay si Pagiel na anak ni Okran. Sa lipi ni Gad ay si Eliasaph na anak ni Deuel. At sa lipi ni Neftali ay si Ahera na anak ni Inan. Ayan, medyo mahirap po bigkasin ang kanilang mga pangalan. Ano po? Sila ang napiling pinuno at kinatawa ng kanilang lipi. Ang mga taong nabanggit ay isinama ni Moises at Aaron, at noong unang araw ng ika-2 buwan, tinipon nila ang lahat ng Israelita. Itinala nila ang lahat ng lalaki mula sa gulang na 20 pataas ayon sa kanilang lipi. Ginawa nila ito sa ilang ng Sinai ayon sa utos ni Yahweh. Ito ang kanilang naitala sa lipi ni Ruben na panganay ni Israel. Yung binabanggit po na Israel ay si Jacob, na naging Israel na ang binigay na pangalan ng ating Panginoon. Ito po, sa lipi ni Ruben na panganay ni Israel ay 46,500. Sa lipi ni Simson ay 59,300. Sa lipi ni Gad ay 45,670. Sa lipi ni Judah ay 74,600. Sa lipi ni Isakar ay 54,400. Sa lipi ni Zabulon ay 57,400. Sa lipi ni Ephraim ay 40,500. Sa lipi ni Manasis ay 32,200. Sa lipi ni Benjamin ay 35,400. Sa lipi ni Dan ay 62,700. Sa lipi ni Aser ay 41,500. Sa lipi ni Neftali ay 53,400. Lahat ng lalaki sa Israel mula sa 20 taong pataas ay itinala nga ni Moises at Aaron sa tulong ng mga pinuno ng bawat lipi, at ang kabuuan ay 603,550. Yan po ang kabuuan ng mga pinili dito po sa angka ng mga Israelita. Ang paghirang sa mga Levita. Ang mga Levita ay kabilang sa sensong ito pagkat ganito ang bilin ni Yahweh kay Moises, huwag mong isasama sa senso ng Israel
ang mga Levita, pagkat sila ang itatalaga mo sa paglilingkod sa tuldang tipanan. Sila lamang ang makapagtatayo ng kanilang tulda sa paligid ng tuldang tipanan at sila ang bubuhat nito. Kung kailangang tanggalin ang tuldang tipanan, sila ang tatanggal, at kung kailangang itayo uli, sila rin ang magtatayo. At sino mang lumapit sa tuldang tipanan liban sa kanila ay mamamatay. Ang mga lipi ng Israel ay magtatayo ng kanya-kanyang tulda sa ilalim ng kanilang watawat. Ang mga Levita naman ay magtatayo ng kanilang mga tulda sa paligid ng tuldang tipanan para walang ibang makalalapit dito kapag may ibang lumapit dito, tiyak na parurusahan ko ang buong Israel. Ang mga Levita nga ang nangalaga sa tuldang tipanan. Ang mga utos na ito ni Yahweh ay sinunod naman ng mga Israelita. Chapter 2. Ang kampaminto at mga pinuno ng bawat lipi. Sinabi ni Yahweh kay Moises at Aaron, ang mga Israelita ay magtatayo ng kanilang tulda sa paligid ng tuldang tipanan sa labas ng hanay ng mga Levita. At bawat pangkat ay sama-samang sa ilalim ng kanilang bandila. Sa gawing silangan lalagay ang pangkat ng mga lipi ni Juda, Isakar at Zabulon. Sina Ason na anak ni Aminadab ang mamumuno sa lipi ni Juda. Ang binubuo ng 74,600, si Nathanael naman ang anak ni Zoar ang mamumuno sa lipi ni Zakar na binubuo ng 54,400. Si Eliab na anak ni Hilon ang mamumuno sa lipi ni Zabulon na binubuo ng 57,400. Ang kabuuan ng pangkat na ito ay 186,400. Sila ang mauna sa bawat paglakad. Sa gawing timog, lalagay ang pangkat ng mga lipi ni Ruben, Simeon at Gad, at si Elizor na anak ni Sidior ang mamumuno sa lipi ni Ruben na binubuo ng 46,500 katao. Si Selomiel na anak ni Suri-Saday ang mamumuno sa lipi ni Simeon na binubuo ng 59,300. Si Eliasaph naman na anak ni Deuel ang mamumuno sa lipi ni Gad. Ang binubuo ng 45,650,000. Ang kabuuan ng pangkat na ito ay 151,450. Ang pangkat na ito ang susunod sa pangkat na pangungunahan ng lipi ni Juda. Maging sa paglilipat ng tuldang tipanan, ang pangkat ng mga Levita ay manatili sa gitna ng ibang mga hangga sa ibang mga pangkat. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay, mananatili ang bawat pangkat sa dating ayos sa ilalim ng kanilang watawat. Sa gawing kanluran, lalagay ang pangkat ng mga lipi ni Ephraim, Manasseh at Benjamin. Si Elisama na anak ni Amiud ang mamumuno sa lipi ni Ephraim na binubuo ng 40,500. Si Gamamliel na anak ni Pedazor ang mamumuno sa lipi ni Manasseh na bumubuo ng 32,200. Si Abida naman, anak ni Gideon ang mamumuno sa lipi ni Benjamin na binubuo ng 35,400. Ang kabuuan ng pangkat na ito ay 108,100. Sila ang pangatlo sa hanay. Sa gawing hilaga naman, lalagay ang pangkat ng mga lipi ni Dan, Aser at Neftali. Si Ahiezer na anak ni Amisadai ang mamumuno sa lipi ni Dan na binubuo ng 62,700. Si Pagiel na anak ni Okran ang mamumuno sa lipi ni Azer na binubuo ng 41,500. Si Ahira na anak naman ni Inan ang mamumuno sa lipi ni Neftali na binubuo ng 53,400. Ang pangkat na ito ay umaabot sa 157,600. Sila ang kahuli-hulihan na hanay ng mga kawal. Iyon ang bilang ng mga Israelita ayon sa kanilang lipi. Lahat-lahat ay umabot ng 603,550. Hindi kabilang dito ang mga Levita, pagkat ipinagbili ni Yahweh kay Moises na huwag isasama sa senso ang mga ito. Ang lahat ay ginawa ng mga Israelita ayon sa utos ni Yahweh. Nagtayo sila ng tulda sa ilalim ng kanilang watawat at pangkat-pangkat na nagpatuloy sa paglalakbay. Chapter 3. Ang tungkulin ng mga Levita. Ito naman ang lahi ni Aaron at Moises nang kausapin siya ni Yahweh sa bundok ng Sinai.
Ang mga anak ni Aaron ay sina Nadab na siyang panganay at sina Abiu, Eleazar at Itamar. Sila ang mga itinilagang saserdote sa tuldang tipanan, ngunit sina Nadab at Abiu ay namatay sa harap ng altar sa bundok ng Sinai nang magsunog sila ng handog kay Yahweh sa pamagitan ng apoy na hindi itinilaga para roon. Wala akong anak, kaya sina Eleazar at Itamar ang naglilingkod bilang saserdote habang nabubuhay ang kanilang ama. Sinabi ni Yahweh kay Moises, tipunin mo ang lipi ni Levi at italagang katulong ni Aaron. Tutulungan nila si Aaron sa mga gawain sa tuldang tipanan at ang mga mamamayan sa kanilang paghahandog. Sila ang mga ngasiwa sa mga kagamitan sa loob ng tuldang tipanan at sila na ang tutulong sa mga Israelita. Sa kanilang pagsamba, ang mga Levita ay gagawin mo ngang tanging katulong ni Aaron at ng kanyang mga anak sa gawain nila sa tuldang tipanan. Si Aaron naman, ang kanyang mga anak ay itatalaga mo bilang saserdote at sila lamang ang gaganap ng mga gawaing kaugnay nito. Sino mang hindi mula sa lipi ni Aaron na gumanap ng tungkulin sa saserdote ay papatayin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ang mga Levite ay pinili ko bilang kapalit ng mga panganay na lalaki, kaya sila ay para sa akin. Akin ang lahat ng panganay, pagkat nang lipulin ko ang lahat ng panganay ng Ehipto, ibinukod para sa akin ang lahat ng panganay, maging tao, maging hayop, kaya sila ay akin na ako si Yahweh. Sinabi noon ni Yahweh kay Moises sa ilang ng Sinai, lahat ng lalaki sa lipi ni Levi mula sa gulang na 1 buwan pataas ay itala mo ayon sa kanilang sambahayan. Kaya ang lipi ni Levi ay itinala ni Moises ayon sa utos ng sa kanya ni Yahweh. Ito ang mga anak ni Levi, sina Gerson, Koat at Merari. Ang mga anak naman ni Gerson ay sina Libni at Semi. Ang mga anak naman ni Koat ay sina Amram, Izar, Hebron at Osiel. Ang mga anak naman ni Merari ay sina Mahali at Musi. Ito ang talaan ng lipi ni Levi ayon sa kanilang sambahayan. Ang angka ni Gerson na binubuo ng mga sambahayan ni Libni at Semi ay inabot ng 7,500. Ang may edad na 1 buwan pataas, sila'y sa gawing kanluran sa likod ng tuldang tipanan. Nagtayo ng kanilang tulda at ang pinakapuno nila ay si Eliasaph na anak ni Lael. Sila ang mga ngasiwa sa kaayusan ng tuldang tipanan, sa bubong at sa tali nito, sa mga kortina, sa pinto at sa patio ng paligid at ng altar. Ang angka ni Koat ay binubuo ng mga sambahayan nina Amram, Izar, Hebron at Osiel at umabot sa 8,600. Sila ay ang gawing timog at pamumunuan ni Elizaphan na anak ni Osiel. Sila naman ang mga laga sa kaban ng tipan. Sa misang lalagyan ng handog sa ilawan, sa mga altar ng kagamitan ng mga saserdote at sa mga tabing. Si Eleazar na anak ni Aaron ang magiging pinuno ng mga Levita at mamahala sa mga katulong sa paglilingkod sa tuldang tipanan. Ang angka ni Merari ay binuo ng mga sambahayan ni Mahali at Musi at umabot sa 6,200. Ang pinuno nila ay si Soruel na anak ni Abihail at ang lugar na ibinigay sa kanila ay ang gawing hilaga. Sila ang mamamahala sa mga gamit sa tuldang tipanan tulad ng bestidor, trabesanyo, tukod, patungan ng mga tungkod at sila rin ang mga ngasiwa sa mga poste, sa putungan ng mga poste, sa mga tulos ng mga panali sa patyong panlabas. Sa gawaing silangan sa harap ng tuldang tipanan ang magtatayo ng tulda.
ay sina Moises at Aaron at ang mga anak nito. Ang tungkulin nila ay sa loob ng tuldang tipanan, gawin ang anumang kailangang gawin para sa Israel o paglilingkod para sa mga Israelita. Sino mang lumapit sa dakong banal, liban sa kanila ipapatayin. Lahat ng mga Levita sa bundok, sina Moises at Aaron ayon sa utos ni Yahweh ay 22,000. Yan. Ang pagtubos sa mga panganay. Sinabi ni Yahweh kay Moises, italaga mo ang pangalan ng mga panganay na lalaki sa muog ng Israel mula sa edad na 1 buwan pataas. Ibubukod mo ang mga Levita para sa akin bilang kapalit ng mga panganay na lalaki sa buong sambahayan. Ibubukod mo rin ang mga hayop ng mga panganay ng mga Levita bilang kapalit na panganay ng mga hayop ng buong sambayanan. At itinala nga ni Moises ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel ayon sa utos sa kanya ni Yahweh. Ang naitala niya ay umabot sa 22,273. Yan po ang kabuuan ng mga pagtubo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, italaga mo sa akin ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel at ang hayop ng mga Levita bilang kapalit ng mga panganay ng mga hayop ng ng mga Israelita. Ang mga Levita ay para sa akin, ang panganay ng mga Israelita ay marami ng 273 kaysa mga lalaking Levita. Kaya ang labis na ito ay ipatutubos mo ng 5 pirasong pilak bawat isa. Lahat ng perang makukuha mo ay ibibigay kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kinuha nga ni Moises ang pantubos sa mga panganay ng mga Israelita na humigit sa bilang ng mga Levita. Lahat-lahat ang natilikom ay umabot sa 365 pirasong pilak. Ang lahat ng ito ibinigay ni Moises kay Aaron at sa mga anak nito bilang pagsunod sa utos ni Yahweh. Isang chapter pa, mga kaibigan. Chapter 4, ang tungkulin ng mga Levitang mula sa lahi ni Koat o Kot. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, itala ninyo ang angka ni Koat ayon sa kanilang sambahayan. Ibukod ninyo ang lahat ng makapaglilingkod sa tuldang tipanan yaong mula sa edad na 30 hanggang 50 taon. Sila ang magdadala ng mga bagay na lalong banal. Kung ang mga Israelita ay aalis sa lugar na kanilang pinagkakampuhan, si Aaron at ang kanyang mga anak ang magtatanggol sa mga tabing ng tuldang tipan at ibabalot ito sa kaba ng tipan. Pagkatapos papatungan ito ng balat ng kambing at babalutin ng tilang asol, saka isusuot ang mga pasanan at mga argolyo nito. Ang may isang lalagyan ng handog ng tinapay ay lalatagan naman ng asol na damit, saka ipapatong sa ibabaw nito ang mga plato, mga insenso, insaryo, mangkok at mga pitsel. Hindi na aalisin ang tinapay sa handog na naroroon. Pagkatapos tatakpan ang lahat ng ito ng damit damit na pula at ng balat ng kambing, saka isusuot sa mga argolya ang mga pasanan. Magpapatuloy po tayo. Ang ilawan pati ang mga ilaw pang-ipit, sisidla ng abo at ang mga sisidla na langis ay babalutin din ng
telang asol at ng balat ng kambing kasama ang lahat ng kagamitan at saka lalagay sa sisidlan. Ang ilawan pati ang mga ilaw, pang-ipit, sisidlan ng abo, ang mga sisidlan ng langis ay babalutin din ng telang asol at sa balat ng kambing kasama ang lahat ng kagamitan at saka ilalagay sa sisidlan. Ang altar na ginto ay tatakpan din ng asol na damit at babalutin ng balat ng kambing saka isusuot sa mga argolya ang mga pasanan nito. Ang iba pang nasaan na ba tayo? Ang iba pang kagamitan sa tuldang tipanan ay babalutin ng telang asol saka tatakpan ng balat ng kambing at ilalagay sa sisidlan. Ang abo sa altar ay aalisin bago ito takpan ng damit ng purpura. Pagkatapos ipapatong nito ang mga kagamitan sa altar tulad ng kawali, panusok, pala, palanggana. Tatakpan ito ng balat ng kambing saka isusuot sa argolya ang mga pasanan nito. Pag ang tuldang tipanan at ang lahat ng kagamitan dito ay nabalot na ni Aaron at ng kanyang mga anak, ang altar ang lahat ng ito ay dadalhin ng mga anak ni Koat o Kot, ngunit huwag nilang sasalingin ang altar pagkat mamamatay ang sinumang humipo ng mga sagradong kagamitang ito. Ito nga ang mga pananagutan ng mga anak ni Koat tuwing ililipat ang tuldang tipanan. Si Eleazar na anak ni Aaron ang mga ngalaga sa langis para sa ilawan, sa kamanyang, sa karaniwang handog na pagkain at sa langis na pantalaga. Siya rin ang mamahala sa buong tuldang tipanan at sa lahat ng kagamitan nito. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, huwag ninyong pababayaang mapahamak ang sambahayan ni Koat sa paglapit nila sa mga sagradong kasangkapan para hindi sila mamatay. Ituturo sa kanila ni Aaron at ng mga anak nito kung ano ang dapat nilang dalhin at kung paano ang dapat nilang gawin, ngunit huwag nilang aalipinin o huwag nilang sisilipin man lamang ang mga sagradong bagay pagkat tiyak na mamamatay sila sa sandaling tignan nila iyon. Tungkulin ang mga Levitang mula sa lahi ni Gerson. Sinabi ni Gerson kay Moises, itala mo rin ang mga anak ni Gerson ayon sa kanilang sambahayan. Ang itatala mo lamang ay ang lahat ng maaring maglingkod sa tuldang tipanan mula sa dali po ha. Ito ang tungkulin ibibigay mo sa kanila. Dadalhin nila ang mga kayong asol at kayong habi ng balahibo ng kambing at mga mainam na balat na itatakip sa tuldang tipanan at ang tabing sa pintuan nito, ang mga tali at kayong nakabakod sa patio sa paligid ng tuldang tipanan at ng dambana, ang tabing sa pasukan ng patio at ang lahat ng kagamitang kasama nito. Sila rin ang gaganap ng lahat ng gawain kaugnay ng mga bagay nito. Ang lahat ng gawain ng sambahayan Gerson ay pamamahalaan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Ikaw ang magtatakda ng dapat nilang gawin. Ito nga ang magiging gawain ng mga anak ni Gerson sa pangasiwa ni Itamar na anak ni Aaron. Ayan mga kaibigan. Nagpatuloy po tayo. Ito po ay karugtong pa rin ng chapter 4. Napakahaba po ng chapter 4. Tungkulin ang mga Levitang mula sa lahi ni Merari. Itala mo rin ang mga anak ni Merari ayon sa sambahayan nilang kinabibilangan mula sa 30 hanggang 50 taon lahat ng makapaglilingkod sa tuldang tipanan. Ito naman ay padadala sa kanila bilang paglilingkod nila sa tuldang tipanan ang mga bistedor, mga pahalang at mga poste ng tulda, at ang mga patungan ng poste, ang mga poste ng tabing sa paligid ng patio, pati ang patungan niyon, mga tulos, mga tali at ang lahat ng
kagamit ang kasama ng mga ito. Sasabihin mo mo kung ano-ano ang kanilang dadalhin. Ito ang ipagagawa mo sa mga anak ni Merari sa pangangasiwa ni Itamar, ang talaan ng mga Levita. Ang mga anak ni Coat ay tinalaga nga ni na Moises at Aaron sa tulong ng mga lider ng Israel. Ang naitala nila sa makapaglilingkod sa tuldang tipanan mula sa 30 hanggang sa 50 taon ayon sa kanilang sambahayan ay umabot sa 2,750. Ito ang bilang ng mga anak ni Coat na naitala ni Moises at Aaron bilang pag-alinsunod bilang pag-alinsunod sa utos ni Yahweh, at ang mga ito ay kinatulong sa paglilingkod sa tuldang tipanan. Yan po. Ang bilang ng mga anak ni Gerson ayon sa kanilang sambahayan mula sa 30 taon hanggang 50 sa makatwid ay ang lahat ng maari makatulong sa mga gawain sa tuldang tipanan ay 2,630. Ito ang bilang ng mga anak ni Gerson na naitala ni Moises at Aaron bilang pag-alinsunod sa utos ni Yahweh. Ang mga ito ay kinatulong sa paglilingkod sa tuldang tipanan. Ang bilang naman ng mga anak ni Merari ayon sa kanilang sambahayan mula sa 30 taon hanggang 50 sa makatwid ay yaong maaaring makatutulong sa gawain ng tuldang tipanan ay 3,200. Ito ang bilang ng mga anak ni Merari na naitala ni Moises at Aaron ayon sa kanilang sambahayan. Bilang pagsunod sa utos ni Yahweh, itinala nga ni Moises at Aaron sa tulong ng mga pinuno ng Israel ang lahat ng Levitang makakatulong sa mga gawain sa tuldang tipanan sa makatwid sa may edad na 30 hanggang 50 taon. Lahat ang bilang nila'y umabot sa 8,530. Ginawa ito ni Moises ayon sa utos ni Yahweh at sila itinalaga niya sa kanilang gawain. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. At salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang gumagabay sa atin habang nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Alam niyo mga kaibigan, yung mga ganitong oras na mga alas 12, alauna ay talaga pong nakakaantok pong pakiramdaman. Ngunit salamat sa Diyos. Yung kanyang gabay at patnubay sa buhay ko ay narito pa rin. Hindi niya po ako iniiwan hanggat hindi ko po natatapos ang chapter na last na ating binasa. From chapter 1 to chapter 4 po tayo ng Numbers o bilang. Ayan po. Nasa chapter 5 po tayo bukas at salamat po sa Panginoon dahil ngayong araw po ay karagdagang araw na naman sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Alam niyo mga kaibigan, ang daming lahi at namili ang ating Panginoon. Si Yahweh namili ng mga hari na kanyang itatalaga sa bawat hukbo. Kumbaga nag-ipon talaga ang Israel ng pandigma na hukbo. Kaya po hanggang ngayon ay nasa digmaan pa rin po sila. At nakita po natin wala pong ibang kalaban kundi yung mga tao na naging kasama din nila noon at naging kalaban po nila ngayon. Yan yung mga tao, ang kalaban po ng Israel, ang mga Palestinyo po na yan, mula po sa angkan ni Goliath ay talagang hindi po sila naniniwala na may Diyos at iniinsulto pa ni Goliath ang Diyos ni David. Ano po, atin pong dadaanan ang kwento na yan. Kaya napakagaling, napakaganda po ng binigay ng Diyos na wisdom sa kanila na talagang ang Diyos ang namili kung sino ang magiging leader ng hukbo. Dahil kapag ang hukbo ay pumunta na sa labanan, ay talaga pong kapag maganda po ang patakaran na ibibigay ni Yahweh sa mga sundalo ng Diyos na mga nasa Israel ay magiging panalo po o tagumpay po ang bawat labanan na kanilang kakaharapin. Kahit man po sa mga buhay natin mga kaibigan, kung wala po ang gabay ng Diyos sa buhay natin, hindi po talaga natin mapapagtagumpayan
ang labanan, ang mga gulayat ng ating mga buhay. Alam niyo po, kung iisipin natin si Gulayat, talagang napakalaki po niyang problema sa buhay ni David. Ngunit si David ay talagang hindi po siya umayaw, hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya, dahil si David po ay isang anak ng Diyos na talagang nagmamahal si David sa Panginoon, at yan po ay mababasa natin sa mga parating pa na mga chapter na ating babasahin. Kaya po napakadami nating gulayat sa buhay ngayon. Andyan po ang mga higa-higanting mga problema, mga malahiganting mga alalahanin ng buhay kung ating titignan. Ngunit purihin ang ating Diyos. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa ating Diyos, dahil kahit gaano man kalaki ang mga gulayat sa buhay natin, gaano man katindi ang mga problema nating pinagdadaanan, problema lang yan. Higit na malaki ang ating Diyos at makapangyarihan sa lahat na taga-ayos ng ating problema. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sundan lang po natin at sundin ang instruction ng Panginoon sa ating mga buhay. Walang iba kundi ang kanyang salita, upang sa gayon, hindi po tayo magkakamali ng paghakbang. Ano po? Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Hindi ko naman po maisa-isa ang inyong mga pangalan. Kaya shout out po sa lahat ng aking 2,103 subscribers. Shout out po sa lahat ng ating mga viewers, listeners, silent listeners, silent viewers, sa mga magsusubscribe pa, at sa lahat pa ng mga taong makakakita ng aking YouTube channel. Shout out po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ingatan, gabayan at patnubayan po tayo ng ating Diyos sa bawat paghakbang natin sa ating mga buhay, na hindi po tayo mapunta sa maling daan, kundi dito po tayo sa tamang daan, na ang ating Panginoong Hesus ang ating gabay at patnubay, upang tayo po ay makarating sa finish line. Dahil gaya po nga ng aking sinasabi, lahat po tayo ay kasama sa takbuhan. Lahat po tayo ay nangangarap na makarating sa finish line at makuha po yung tropeyo. At ang tropeyo po na pinaka-the best ay ang tropeyo po ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hanggang dito po muli magtatapos ang ating video, at salamat sa Diyos dahil andito na po tayo sa aklat ng numbers o bilang. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos, ganun din ang ating mga mahal sa buhay, kapamilya, mga kaibigan, at ang ating sariling sambahayan. Salamat sa Diyos. Babay po muna mga kaibigan. Bukas po muli, loobin ng Panginoon na tayo po ay bigyan muli ng Panginoon ng pagkakataon na makabasa muli ng kanyang salita. Amen.